fb.com/olamat.natambihira. Ano bang klaseng tayo ito, ha? Ano magtapos ito? Walang ka-class-class. Ay naku, hindi ko pwedeng may pagmalaki ito sa aking mga kaibigan. Pasensya na ho kayo. Aayusin ko na lang ulit ang damit ninyo. Bukas nang dadalawang ko pagtitipon. Hindi mo na matatapos yan. Di bale na lang. Ayoko na. Hindi kita babayaran. Dahil ayoko sa ginawa mo. Pangit, baduy. Hindi ko yung may susuot. Kaya wala kang bayad. Mami! Mami! Sed, anak, wala ito. Hamon na ako. Kaya ko ng sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Ate! Sinungaling kayo! Oh? Sinungaling! Aba, sobra kaming sulto. Sinabi niyo sa mami ko nung una siya magsukat na pwede na kahit na ano. Tumigil ka! Sobra na kayo! Ba! Nakakais kayo! Ano ka ba? Bastos! Walang modo! Pasensya na ho kayo. Sedi, humingi ka ng tawad kay Mrs. Colbert. Kung gagawin yun, mami, wala naman akong kasalanan. Siya! Siya din ang mali! Siya ang may kasalanan. Tama na! Bastos! Walang modo! Malis ka sa harapan ko! Buhay ko, hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Mrs. Colbert. Hirap na hirap pa naman si mami at tuwan-tuwa pa siya. Yung pala, ganun lang ang mangyayari. Kawawa naman ang mami ko. Hindi ako makakapayag na maging kawawa ang mami ko. Mami? Ano yun, anak? Mukha kayong malungkot. Ako, malungkot din ako, mami. Sino mo po ang itusin ninyo? Maganda nga eh. Magandang maganda. Napakaganda. Pero hindi naman yun nagustuhan ni Mrs. Colbert. Kaya wala rin nangyari. Mami, hindi naman yung dapat sisihin ang sarili niyo. Alam niyo, tama kayo. Diba, sinabi naman niya noong una na pwede na daw at bahala na kayo. Kahit na, paulit-ulit niya nga siya tinanong kung may gusto si Ipo bago. Sabi niya, wala. Diba? Kayo na raw ang bahala. Tapos binaliwala niya. Hamon na, anak. Hamon na. Pero hindi yung tama. Nakakainis eh. Sedi, kung buhay ang ama mo, ganito ang sasabihin niya ngayon. Kahit na gaano kahirap o kagulo ang buhay, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Huwag kang makakalimot ngumiti at maging masiyahin. Yun ang sasabihin niya. Kaya ako, lagi akong ngumingiti. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Yan ang tatandaan mo. Mami, Yan, anak. Gumagwapo ka kapag nakangiti ka. Halika na, magmerienda na tayo. opo. Oh, Mami! Mami! Bakit po? Mami! 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 Napapano kayo, Mami? Mami ko! Mami! Mami, bakit? Bakit, Mami? Nakolo! Tulungan ninyo, Mami ko! Mami, magkakawa! Tulungan ninyo kami! Di ba't
Ani! Ani! Ano nangyari, Ani? Tawagin niyo si Dr. Gaston. Ako na pa susundo. Samahan kita, Daddy. Mr. Hobbs, tulungan niyo ako. Buhatin natin si Annie at ilagay sa kanyang kama. Sige. Doktor, dali, bilisan ninyo. Dalihan ninyo, Doktor, bilisan niyo. Wala na ba kayo bibilis pa? Ito nga, halos lumipan na ako. Mr. Hobbs, huwag kayo matalangka. Lalo lamang matatapos si Teddy niyan eh. Ay, oo nga. Kagaling pa si Mami, di ba? Siyempre, makakabawi ng lakas ang mami mo. Tama yun, totoo yun. Gagaling siya, bubuti siya. Mr. Hobbs, ang ingay niyo naman. Huwag ka matakot, Teddy. Bahala si Dr. Gaston. Mahusay siyang manggagamot. Makakabawi ang mami mo. Dr. Gaston! Dr. Gaston! Anong lagay ni Ani, Dr. Gaston? Masyado siyang napagod. Masyado siyang nag-isip. Ay, ibig niyo sabihin, naabos ang kanyang katawan? Sobrang napagod. Kung makapagpapahinga o makakain siya ng maayos sa loob ng 4 o 5 araw, Teddy, hindi siya lalala. Opo, salamat po, Doktor. Ay, mabuti na lang, Sarah? Akala ko kung ano ng sakit ang dumapo kay Annie. Ayan, 4 hanggang 5 araw lang pala eh. Oo nga. Talagang swerte pa rin tayo, Teddy? Opo. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Nagpapakapagod siya ng husto sa pagtay ng bestidong yon. Hindi na siya tuloy natutulog. Araw at gabi, lagi na lamang nananahi ang kanyang ginagawa. Aba, hindi na yata siya nagpapahinga eh. Ano, wala nang tigil? Puro trabaho? Ganun na nga ho. Pinagpipilitan niya talagang matapos ang bestidong yon para naman mapasayan niya ang kanyang customer. Abay, para naman kumita siya. Hindi nga ako ganun eh. Hindi naman ho sumaya. Ha? Anong hindi sumaya? Bakit, Teddy? Habang istorya ho eh. Ayun o, nandito pa rin yung damit. Sobrang namang ganda ng damit na yan. Mukhang mamahalin. Mukhang mas maganda pa doon sa nakadisplay sa Fifth Avenue. Mamahalin talaga. Pero pakaganda nga. Sarap siguro ang suka dito. Sabi ko na nga ba't ganito kaganda matatapos ni Annie? Oh, bakit nandito ito? Hindi ba inihatid sa umorder? Naiwan po yan ni Mrs. Coldet. Pangit daw. Iuwi na lang daw namin. Ano? Paano nangyari yun? Namusukatan sila na gusto naman Mrs. Cordet. Tuwang-tuwa pa nga si Annie. Ba't nagkaganon, Teddy? Kasama ako na magsukatan sila. At ang sabi nga ni Mrs. Coldet noon, bahala na raw si Mami. Wala raw siyang reklamo. Kaya, yun nga ho. Tinapos si Mami yung pananahit. Salpaan Mrs. Coldet na yun. Hindi daw niya babayaran si Mami. Masyado yung babaeng yun. Sobra. Oo nga. Pero sabi naman ni Mami, huwag daw kami magpaday kahit kanino. Anong ibig mong sabihin? Gaano man daw kasakit o kalungkot ang buhay, hindi tayo dapat makalimot tumawa. Yun ang sabi niya. Kaya, ganun sana ang pilit kong ginagawa. Terrible naman ang nangyari. Paano yung nagawa ng Mrs. Coldet na yun sa iyong ina? Anong klaseng tao ba yung babaeng yan? Ipaalam natin sa kanya ang napakasama niyang ginawa. Tama ako dyan. Ako rin. Halina kayo. Puntahan natin siya. Sandali lang. Pero doktor,
Hindi na ba kayo naawa kay Sedi at kay Ani sa sinapit nilang kaapihan? Di pa ba nyo nauunawaan hanggang ngayon? Kung ano talaga ang gusto nilang mangyari, na pati si Sedi na kay Liitit pa'y di na marunong tumawa. Alam ba nyo ang ibig sabihin nun? Imbis na magkagulo kayo kay Mrs. Coldete, asikasuhin nyo si Ani na may sakit. At ikaw, Sedi. Ano po yan, Doktor? Sige na, iho. Tignan mo na ang lagay ng iyong ina sa loob. Pati ikaw nagka-problema. Ang sabi po ni Doktor, mga 4 o 5 araw magaling na kayo. Totoo? Mabuti naman. Oo, magpahinga ka, Mami. Hindi na ano pa. Sige po, matulog na kayo. Nandito ako magbabantay. HD encode by Carlola 16.はい、じゃがいも1キロ。はい。これも持っていきな。ホブさん、僕、卵は頼んでないよ。母さんに栄養のつくものを食べさせなきゃいけないってガストン先生が言ってたろ。産みたての新鮮な卵を仕入れてきたんだ。母さんにたんと食べてもらって早く元気になってもらわなくちゃな。あ、でも僕、卵の分のお金持ってないよ。いいってことよ。これはわしからのプレゼントさ。プレゼント？それよりな、セディ。セディの母さんはしっかりした人だが、ちょっと優しすぎる。だから損をすることが多い。どうして？どうしてってそういう場合もあるんだよ。とにかくだ。そういう時はセディが母さんを守ってあげなきゃな。はい。何か困ったことがあったらいつでも相談においで。いいね。はい、ホップさん。15日は休んでいなさいってガストン先生がおっしゃったじゃないの。寝てなきゃダメよ。私はもう大丈夫よ、サラ。兄、言うことを聞いてちょうだい。でもあなたに迷惑をかけてばかりで。迷惑なんて思ってないわよ。それより無理をしてまた寝込んだりしたらセディを悲しませることになるでしょ。それでもいいの？さあ休んでなさい。食事の支度や洗濯は私がやるから。ありがとう、サラ。何言ってるの。困った時はお互い様よ。私に任せておきなさい。ご苦労様。さあ入りなさい。卵、こんなにどうしたの、セディ？ホップさんのプレゼント。ホップさんの？産みたての新鮮な卵だからどんどん食べて早く元気になってってホップさんが。なかなか粋なことをするわね、ホップさんも。よーし、この卵を使って腕によりをかけてごちそうを作りましょう。僕もお手伝いする。はい、よろしくね、セディ。はい。
ねえジェームズ、私は負けません。私の小さな夢を求め続けます。あなたが残してくれたセディのためにも。そうよ、負けてはダメ。いつまでもホップスさんやサラに甘えていてはいけないもの。そうでしょ、あなた。Teddy, mula ngayon, dadalawa na lang tayo. Kaya gaano man kasakit o kalungkot ang lahat, kailangan magtulungan tayong dalawa. Iyon ang kagustuhan ng iyong ama. Pakatandaan mo, anak. Daddy, paano ko matutulungan si Mami? Teddy, gaano ka man kalungkot, gaano ka man nasasaktan, hindi ka dapat magpatalo sa mga ganyang damdamin. Magsumikap kang maging masaya. Alisin mo ang sama ng loob. Teddy, mula ngayon, marami kang mararanasan na mapait at masakit na mga pangyayari. Ang gusto ko, tandaan mo ang aking sasabihin oras na mangyari yun. Gusto kong lumaki kang bilang isang bata na may malinis na puso at hindi nagagalit o nagtatanim ng sama ng loob sa mga minamahal mo. Gusto ko maging isa kang malakas na batang matatalikuran ng kalungkutan. Yan ang gusto ko para sa iyo, anak ko. Akong pinakamahusay dito sa buong Brooklyn. Oh, bakit, Teddy? Anong kailangan mo sa akin? Minsan ako ng tulong sa'yo eh. Tulong mula sa akin? O sige, total, para mo na rin akong kuya. Kahit ano. Ano ba klaseng tulong? Sabihin mo. Gusto ko sana tumulong sa'yo eh. Tumulong saan? Kung pag-iiskoba ng sapatos? Oo. O, ito. Sige nga, pakintabi mo nga ang sapatos ko. Ha? Ay! Itam, talagang hindi mo pa kaya. Oo nga, mahirap pala ito. Teka nga muna, ba't ba naisip mong mag-shine ng sapatos, ha, Cedric? Gusto ko lang kasi kumita ng pera eh. Ano? Eddie! So, Ate Alex! kumusta ka na? Narinig kong gusto mo raw kumita ng pera. Ano ba yan? Tama ba narinig ko? Gusto ko lang pong tulungan kasi mami ko sa paghahanap buhay. Bakit? May nangyari ba sa mami mo, ha, Teddy? Magkape muna tayo. Salamat. Pasensya ka na, Alex. Nakakaya't nagalit ang customer na nirekomenda mo. Pasensya ka na talaga. Nahihiya ako. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Hindi ko alam na ganun pala kasama ang ugali ng babaeng yun. Wala kang kasalanan. Bang wala?
Kasalanan ko nga mo. Pero hindi bale, ako ang bahala. Nako, wag na natin pahabain, Alex. Ay, hindi. Dapat magbayad ang Mrs. Colbert na yon. Papagawa siya ng damit tapos hindi niya babayaran. Asawa kaya ata ni Jen. Aayusin ko ang gulong ito. Bahala ka na nga, Alex. Ikaw ang masusunod. Ayan, mabuti't pumayag ka naman. Sarap ng kape nito. O hindi ganyan ang pagbabras ng sapatos. Mali yan. Dapat dahan-dahan, hindi lang gigigil. Naku, Teddy. Ang hirap-hirap pala nito. Kala ko madali lang magpakitab ng sapatos. Talaga mahihirapan ka dahil ang liliit pa ng daliri mo eh. Sir, magpapalinis ho kayong sapatos? Ay, sino si Harris yan? Nakakagulat kayo? Galing kayo sa Inglaterra? Ano ba naman yung itsura mo, Lord Cedric? Bakit ka nagkaganyan? Mr. Harris yan? Ang sabi ni Mr. Harris yan? Lord Cedric? Anong misyon ang gagampanan ni Mr. Haversham? Anong ibig sabihin ng kanyang pagtawag kay Teddy ng Lord Cedric? Subaybayan ang lalong umiinit na kabanata dito sa Cedric, ang munting prinsipe.